So, observe pa rin, kung nawawala yung cravings ninyo, kahit na nagko-consume kayo ng natural sweetener, okay. Pag ang sugar ninyo tumataas, nag-shoot up, ibig sabihin, hindi nakokontrol. Pero meron ibang mga diabetic, hindi nag-shoot up. So, listen to your body. Pagka nakita nyo nag-shoot up, dun kayo less. Dok, yun pa lang, Dok, yung high ang cholesterol, Dok. Narinig ko sa iyo kahapon yung olive oil ba, Dok? Yes! Bakit daw, Dok? Paki-explain ulit. Pagbalik ko next year. Hindi. Okay, doon sa mga takot sa cholesterol, there are saturated fats, monounsaturated and polysaturated fats. So, polyunsaturated fats. So, kung takot kayo sa cholesterol, dun tayo sa monounsaturated fats. Ano mga to? Olive oil, avocado oil. You can take 1 tablespoon 3 times a day. Ano, Dok? Before meals? After? Oy, consultation na. So, mas wala na tong tatanong mamaya. With or without meal? Table. Tablespoon. Okay? Ano pa? Alright? Okay. So, 5. So, 3 out of 5. Hypertensive ba kayo? Diabetic ba kayo? Malaki ba ang tiyan nyo? O, meron na, pagtalikod, sexy. Pagharap, uy, buntis. Butete daw. Naalala ko yung butete na yun. Nilalaro ko nung bata ako eh. Pangkain sa mga isda. Diba? So, yan yung tinatawag na toffee. Thin outside, kailangan nakatalikod. Fat inside. So, mapansin nyo, bakit malaki ang tiyan? Or yung may belly? Or may love handles ang tawag. Mas malambing daw, love handles. So, bakit? Kasi nasa loob yung mga fats na. So, fat inside, insulin resistant yun. Nauso yung dad bod. Yung body ng mga daddy. So, pag malaki, gwapo. Parang, daddy na to. Okay? Pero hindi niyo ba alam, insulin resistant po yan. Hindi siya healthy. Marami magre-react pagka narinig yun. But the truth is that it's not healthy. Kailangan ninyong i-lose. Kasi kasama sa risk factor, large waist. Dok, kahit normal yung labs niya, Dok? Yes! Malaki ang siya. Alam niyo Normal ba? naman. Ha? Normal yung niya. Yung- Wala or risk. Okay. Pero malaki yung siya. Kailangan nagre-reflect ang laboratory nyo sa tao. Kaya nga sinasabi ko sa mga pasyente ko, hindi ko ginagamot ang papel. Papel to eh. Hindi ko itong ginagamot. Ang ginagamot ko tao. So ang question, normal ang labs. Ang question doon, may nararamdaman ba yung tao? Kung walang nararamdaman, good. Pero, kailangan nagre-reflect din. Yung normal ang laboratory, dapat normal din ang tingin mo, parang artista. Eh, syempre, pag asawa mo artista talaga mamahalin mo Di ba? Tigas ang ulo asawa. O, kita mo, tigas daw ng ulo. I feel you. Kasi lahat ng mga wife, yan din ang
bukang bibig. Normal naman kasi yung mga labs niya, no? Yun yung dinadahilan natin. Normal mga labs, okay, you continue your, if you are healthy, you continue. Pero aray-aray siya, no? Oh, akala ko ba walang nararamdaman? Aray-aray siya, no? Part ano din. Alam mo, ang isang naglo-low carb, sabi niya walang nararamdaman. Aray-aray din. Yun yung tanong nun. Normal ang laboratory, may nararamdaman. Pain. Pag may pain, may inflammation. Naglo-low carb, pagbangon mo, walang pain. Naglo-low carb, dating may mga masasakit, wala. Dok, naglo-low carb na ako 3 years, hindi nawawala ang pain. Ang question ko sa kanya nun, are you drinking your electrolytes? Ano yun, Dok? 3 years of doing low carb, hindi niya alam ang electrolytes. Why? When you do low carb, nadi-dehydrate ang katawan. When you cut down carbohydrates, salt goes out of your system, of your body. Iihin nyo yan, maraming asin. Kaya sa mga naglo-low carb, huwag matakot sa asin. O di ba? Ang tatabang ng mga pagkain nyo pag may health condition. Bawal ang asin. Low salt ang advice. Kasi alam ng doktor nyo, high carb kayo eh. Tama yun. Low salt. Correct. Oh, hindi na magagalit sa akin yung mga doktor dyan. But when you change your lifestyle into low carb, mas natatanggalan kayo ng asin. Kaya huwag kayo matakot sa asin, you need salt. Kailangan may lasang pagkain. Hindi naman ibig sabihin eh, sobrang alat naman nito. Alam niyo pag nag-low carb, tinanggal niyo yung mga condiments, yung taste buds natin, bumabalik sa virgin. So pag matagal kayo nag-low carb, kumain kayo sa isang restaurant, ay ang alat. Pero kung high carber kayo, baka kulang pa, sarap. Tapos yung iba, ang tabang naman nito, lalagyan niyo pa ng sauce. Ganun yun. Madi-virginize, mali. Magiging virgin uli yung taste buds ninyo once nag-focus kayo sa paglo-low carb. Okay? Marami na natutunan. Yun. So, you need to adjust this. Siyempre, nutrition to ha. Ang nutrition, it addresses the inflammation. Kailangan din ng fasting. Nagpa-fasting ba kaya? Yes. Pero hindi naglo-low carb. Low carb. Sino na una? Fasting o low carb? Low carb. Sino yung una fasting? Wala. O dati fasting una. Okay? Nahilo. Sa low carb o sa fasting? Sa fasting. Okay. Oo, kasi pinilit nyo eh. Tagal kasi dumating yung in order to Naniisip. yung Epsom salt. Ang tagal. Kailangan kumpleto yung ingredients. Hindi ako makapag-low carb. Ang tagal. Nag-umpisa na siya. Wala pang electrolytes. Kaya yung mga nagpapakonsult sa akin, huwag nyo nang hintayin kompletuhin ang ingredients. Timplahin kung anong available, timplahin nyo na. Kahit asin lang. You mix it sa water, then start. Ayun. Walang idea. Yes. Ang measurement ng electrolytes ng soda kasi sobra. Sometimes kasi hindi makadala ng measurement. Tapos mag-estimate
Kailangan measured yan. So, kung sobra daw, Pag sobra, madi-dehydrate pa rin kayo. Ay, may tanong pa pala ako. Yes. Kasi yung asawa ng anak ko, nurse din siya. Ohoy, medical field. Tapos, Doc, parang sumabay siya sa akin yung electrolytes ko ba? Tapos, Buti naniwala, no? nag-research siya, Doc. Ni-research niya yung ginamit natin ba, Doc? So, remote tartar. At saka, Approve sa kanya? At saka, Doc? Siya, kasi may losartan ako, Doc. Tapos yung ilan niya, parang contraindication yung cream of tartar at saka losartan. Oo ba yun, Doc? Tayo, hindi siya naglalagay ng, Ng cream of tartar. Hypertension. Ako lang naman. Yung, tapos tuloy pa rin ako, Doc. Nag-cream of tartar pa rin ako. Okay, observe pa rin yung katawan natin, no? Listen to your body. So pagka nagka-cramps ka, Minsan, Doc. Kulitan. okay, so electrolytes, kailangan kompleto yung ingredients. Ito nga, Doc. So, Hindi ko nga tinanggal yung cream of tartar. yes. So, ibig sabihin, kulang. Kasi titimbang, yung fluids nyo per day, depends sa timbang ninyo. Yung 1.5 liters nila, Doc. Oh. A day. Ano ba timbang nyo? Dati 69 ako, Doc. Parang na lang siguro ako ngayon. 62 or 63. 62. 2 liters of fluids a day. 1 liter electrolytes, 1 liter plain water. Kung 1.5 lang fluids, kulang. Ayun na electrolytes ko, Doc. Yung 1.5. Pero minum ako ng Ilan? plain. Siguro, Kita mo, 1.5, din sobrang kayo ng electrolytes. mga 3 baso siguro, Doc. Oh, yeah, that's 750 ml. Kung 250 ang isang baso nyo. Iba-iba na kasi ang baso ngayon. Eh. May maliit, may malaki, may iba-iba. Eh. So, i-measure nyo yung ano. Kung regular na 1 glass, 250 ml, 750. Kulang. Plus 1.5. 1.5 yung ano. 1.5. So, that's 2.3, 2.250. Sobra ng 250. Well, 2 liters ang minimum, 2.5 ang maximum. 2 to 2.5. Ano baso ba ito minimum? Baso na regular. Gulpe? Ayun. Yun! Hindi pala. Yung yung plain water ba? Ihi kayo ng ihi niyan. Kahit plain water ka lang. Pagka ginulpin nyo ang pag-inom, Sip lang. mapapansin nyo, ba't ako ihi ng ihi? Kasi pagising sa umaga, yung sinasabi nila yung medyo hot ba? Warm water? Oo. Isang gulpe? Oo. Okay. Ihi. Pagka ginulpin nyo ang isang fluids, ang tendency niyan is mabilis mapuno ang pantog. So, iihi. Yan ang signal na magaan. Yes, sir. Regarding sa salt, because nag-consult ako sa doktor ko sa cardio. Regarding sa Epsom salt, and hindi niya alam kung ano yung Epsom salt. Sabi niya, it's very dangerous because it's salt. So, ano ba yun? Okay, ang Epsom salt is magnesium. Ang isang side effect niya is pwede kayong mag-diarrhea. So, laxative siya. Yung food grade. Yes, yung food grade. Yes po. Kasi kung hindi food grade yan, minamasahe na yung tiyan nyo. Sa massage po, hinahalo sa paa, sinusoak. Which pa? Foot spa. O di na spa yung tiyan. So, kailangan food grade. Yes. halimbawa po, nakakalabas ko ng bahay, pinupuntahan, tapos Saan? Extend dito po, yung Okay. So, lalabas po kayo. Pabili natin electrolytes. Ano na? Bibili ng? Electrolytes drink. That's processed. May sugar.
Sa mga naglo-low carb, pinapatanggal ko ang processed food. Yes po. Dok, ilang minuto ang pagsigo ng electrolytes? Every 5 minutes, sa totoo lang, sa umpisa, hindi nyo ma-perfect. Pero habang ginagawa nyo siya, within a week or 2, na-perfect nyo na yung pag-inom ng fluids ninyo. Sa umpisa, hindi nyo ma-perfect yun. Kasi may time, ay, hindi ko pa nauubos. Matutulog na ako. Or, naubos mo na, kalahating araw pa na. Mayroong ganun. May mga ganon. Hindi nyo ma-perfect from the start. After 1 week, 2 weeks, doon nyo ma-perfect siya. Practice makes perfect. Kaya, nobody's perfect. Dok, ako Dok, may tanong ako Dok. Yes po. Kasi dati, 22 years ako nag-suffer ng gout eh. Mataas yung uric acid. Pero wala naman din akong mga bukol-bukol. After nung birthday ko nung September Happy birthday. Last year. Belated. Yun ang time na nag-follow ako sa'yo. Kasi sa 22 years ko nagka-gout, di ko na alam kung halos lahat ng diskarte ginawa ko niya. Madiskarte ka pala. Lahat yung mga bawal, kasi alam ko, memorize ko kasi yung yung sakit ko, memorize ko kung kailan siya darating. Then, one time na nag-follow ako sa'yo, dire-diretso na. Kasi naninigarilyo ako eh. 35 years ako naninigarilyo. Inom, hindi masyado. Noon na tinanggal ko yung sugar, lahat tinanggal ko. Hanggang naglo-low carb ako diretso na. Okay. Tapos exercise ako. Siguro mga 6 months na akong naglo-low carb. Ni isang atake ng gout ko, wala siya. Wala talaga siya. So sabi ko, ito na yung buhay ito na yung gusto ko talaga. Then yung misis ko kasi, high blood to eh. Atake ito ng TIA twice na. Sinabi ko sa kanya na maglo-low carb din. Tapos mataba to din dati. In fact, yung Binubuking mo naman. si ma'am, amo niya si ma'am dati sa Benz. Okay. Ayun, medyo na ko yung low carb kasi sumusuporta siya sa akin eh. Ngayon, ang pinakauna ko talaga na naglo-low carb ako dahil gusto kong mayroong tapusin sa yung kasi mahirap ang maintenance kasi mahirap. Ngayon, may isang maintenance wala na ako. Wow. Hindi Congratulations. Hindi ako high blood, hindi rin ako diabetic. Ang tanong ko kasi minsan lalo na kami pag pauwi ng bahay, lalo na pag gutom, no? Gutom. Kasi pag maglo-low carb ka, tapos i-strictly low carb ka, mayroong time na maglalaps yung hindi ka na, wala nang gana kumain, hindi ka na magugutom. Ngayon, pero pag minsan kasi pag gutom na, sisirataki rice kami. Ngayon, ang naramdaman ko naman, yung comfort na dati na naglo-low carb ako, nagja-jogging ako na magaan yung katawan ko, parang pagising ko na umaga, wala lahat. Parang renewed ng Di ba? katawan ko. Sarap ng feeling. Ngayon, kami nagsirataki, parang bumabalik yung bigat. Pero hindi naman tumataba. Dati nag-79 ako eh. Ito mag-60, iwan ko kung 65. So ang tanong ko ngayon, Dok, it is safe ba yung shirataki kung Kasi minsan lalo na pag may mga birthday, ganun. Pupunta kami, may mga kaibigan. Magdadala kayo ng shirataki. Hindi, magdala ka, yun ang kung safe ba talaga siya. Kasi pag, kasi sa inyo, yung nagpapalo ako sa'yo, walang shirataki dun eh. Kasi walang nagpapakonsulta pa. Ganun. Oo. Pagka Walang nagpakonsulta at shirataki, nagtanong yan, may sagot ako dyan. Okay. So yun ang ko, Dok. Kasi nakita ko, medyo may bad effect din yung shirataki kasi bumibigat yung katawan. Ayaw mong bumigat ang katawan, no? Mahirap talaga. So, very active ka. Oo, sanay. Okay. Pag diabetic kayo, much better is wet shirataki. Inaalaw ko. Well, you can monitor your sugar. Listen to your body ulit.
So when you consume dry shirataki, check your sugar. 2 hours after taking. Pag nag-spike, wet shirataki. Why? Ang dry shirataki is made up of flour. Ang wet shirataki made up of algae. Algae. So pwede nyong i-consume ang wet shirataki. Kung kayang wala, Mas bitter. it's better. Mahal. Mahal. Pero kung may budget, okay lang. Pero kung listen to your body, talagang wag niyong kakalimutan. Listen to your body. Pag nakaramdam kayo ng discomfort, mukhang napapaaraw-araw na yan. Oo. Talaga. Pwede na naman, wag naman araw-araw. 2 times a week, 3 times a week. Ayun na. May bakante. Yun lang mali. Kasi pagka nakakonsume ka niyan, may matitira. Meron talaga. O, di ba? So, the next day, may tira. Iwa-warm. O, di kakain ka ulit. Same lang, no? Makakaramdam kayo ng discomfort. Usually naman makakaramdam ka ng discomfort pagka 1 week diretso. Ganun. Bumibigat ka talaga doon. Ay, parang dito. tatanong mo- Oo. Kasi yung busog mo, mas na siya. Kagaya ng mag-straight low carb ka, parang hindi ka busog. Ito yung isang tip para maging komportable kayo. Extend mo ang workout. Extend mo ang fasting. Hindi pwedeng everyday nag-e-extend ka ng workout at nag-e-extend ka ng fasting. So pagka naka-eat ka dyan, para matanggal yung discomfort, the next day, you can extend your workout, you can extend your fasting. Hindi mo mararamdaman. Okay? Tapos doon sa mga nagsasabi na hindi alam, sa mga physician, pag hindi nila alam to, hindi nila i-recommend. They do not recommend something na beyond their grasp, beyond their knowledge. Kasi ito yung pinag-aralan namin, ito yung natutunan ko, ito na training sa akin, ito. Magreseta. Pag may mataas na laboratory, reseta. Yun. Okay? So, how about yung red rice? Fried rice? Red bread. Red rice. Okay, red rice. Black rice. Brown rice. Rice. Jasmine rice. Pandan rice. Sinandoming rice. Still carbs. Carbs. Yes. How about yung sinasabi nila na yung cook rice? Cook rice, ilalagay sa ref. Or ano? Oh, listen to your body ulit. Anong ginagawa? Check your sugar. Listen to your body. Pwede kasing sa iba okay, pwedeng sa iba hindi. Para malaman ninyo, monitor your sugar after eating. 2 hours after eating. Pag nag-spike, pag hindi, wow. Talaga. Ang problem, pag everyday kinoconsume, hindi naman nag-spike. Pwede ko itong bumibigat. Flour yan eh. Still flour. Kahit na-ref, starchy foods. Kahit na-ref yan, glycemic index, It's fine pa rin. pwedeng hindi, pwedeng yes, mag-spike. Kaya nga yan yung observe eh. Na-try ko lang. Okay, so na-try niya, nag-spike pa rin. Ni-ref? Okay, so sa kanya, nag-spike. So listen to your body pa rin. And hindi mawawala ang tiyan nyo. Hanggat kumakain kayo ng mga carbohydrates, hindi mawawala.